Hello. In this age of uncertainty, question comes to my mind. What is waiting ahead for me and the rest of mankind? Fear not tomorrow, God is already there. He's charting the course you take. His is its hidden snare. He's waiting to guide you through its burden and care. Fear not tomorrow, God
God is already there. Are you troubled? There's things to come. Is your future unsure? Are you dreading the coming dawn? A long day to endure. Fear not tomorrow. God is already there. He's charting the course you take. He says it's hidden snare. Is waiting to guide you through His burden and care. Fear not tomorrow. God is already there. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know of tomorrow, and I know, oh, I know, yes, I know, who holds my hand. Fear not tomorrow. God is already there. Already there. Sound check. Amen. So, salamat sa itong ambano, no? Tuod way tas ang kadlukan buwas kay kabalotaya ang Ginoo naton ara na. No? So, we may not know about tomorrow, but we know who holds our tomorrow. So, salamat sa Ginoo. Sina, so, hindi kita magadugay. This time, mag-take kita, anay, no? Sa aton nga special offering. So, once again, it is the heart of our pastor nga mag-take kita sa aton afternoon offering para sa aton nga mga full-time workers. Okay, no? So, salamat padayon mga kauturan sa inyong pagpalangga, kag padayon yung pagpakita sang suporta, no, sa amon nga mga workers sa simbahan. So, it is only by the grace of God nga makapadayon kami, and I assure you dako ning factor nga magapadayon kami sa bugay kagkaloy sa aton nga Ginoo. Okay? So, mag-pray kita, duko taulop yung mata, let us pray. Dear God, Heavenly Loving Father, we praise and thank you, Ginoo, sa mga nahuman. Lord God, nga bahin sang siningahapon nga pagtililipon. Salamat sa mga bahanon. And this time, Lord, salamat nagumpisa sa tagipuson sa imo alagad, Ginoong Diyos, for us to take our afternoon offering para, Lord God, nga mangin support sa mga full-time workers. Ginoo, padayon, we are praying, Ginoong Diyos, i-enlarge ang tagipuson sa mga kanakan mo towards sa mission, Lord God, and even, Lord, i-bless ang ila palangitanan nga mas dako pang mahatag sa bulwaton mo, Ginoo. And help us, O God, by your grace and mercy, makapadayon and padayon, Lord, nga magtingwa sa bulwaton mo, Ginoong Diyos. Bless, Lord, ang tagsa nga maghahatag, and i-bless, Ginoong Diyos, ang bugos nga pagkuha sini. Patawad sa akong kasalanan, na dayo pasalamatan ka in Jesus' name we pray. Amen. Okay, I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day.
gladly day by day. Hatag, hatag nga malipayon. Hatag nga malipayon. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving day by day. Giving gladly day by day. Tuod, no, kung hindi ta mabantayan naton kaugalingon, may epekto gidyang lain-lain nga tiyempo, no? Kung mainit, tamaran man ta hinulag-hulag, no? Magkanta todo kay maginot. Kung malamig naman, hindi naman gusto magkanta todo kay nanamian naman sang lamig. Okay, no? So, amo ginatuod ang kabuhi sang tao. Pero amo na, no? So, we praise the Lord. Ginsabat sang Ginoong aton pangamuyo nga mapaboran. Okay, mapaboran kag salamat nga kaina sang udto, no, after sang service nagsiga and makasimba ta sining hapon nga may maayo gid yang atsimpo. Amen, no? So let us give our best sa pagsimba. Okay, so amo na si pastor man kung sa hindi ang magwali, tingwaan tayo nga mag-response ang pinakamaayo. Amen. Kay kung si pastor na namiyan ta mag-response, kung hindi gani do wala ta gana. Pulong sang Ginoo ang ginawali. Amen. Okay, so response sa todo para mas makalayuhan pag ang aton nga manugwali. Amen? So, isa pagid kung kaina na nadlo ka mo mag-response kay mainit, subong response todo para mag-init-init kay malamig ang aton nga klima diri sa sulod. Okay? Are you ready now? Amen! So, tindog ta palihog as we welcome our preacher sa sining nga hapon, Preacher Junjon Rodriguez sa pagkari kag pagwali sa pulong sa aton nga Ginoo. Amen, sir. Sean. Alright, mayong hapon sa tanan. Salamat sa Dios sa sining tinion nga makapadayon kita sa pagsimba. And I am happy, humbled, and honored nga gamiton sang Dios sa sining tinion. Okay? Salamat sa aton nga pastor. Salamat sa mga kaulokdanan naton diri nga mga manugwali, kagina nagtudlo Sunday School, and then sang aga no ang nagwali Sir Louie, and then si Raymart. Salamat gid no sa oportunidad nga magamit kita sa aton nga Ginoo. So hindi na kita magdugay pa, magabukas kita sa aton nga mga Biblia. In the book of Daniel chapter number 6. Daniel chapter 6, and let us begin reading from verse number 16 down to verse number 23. Daniel chapter 6 verse 16 to 23. Alright, ara na? Okay, no, magbasa kita sa nga tinion sang bulos-bulos para nga mangin active kag aware ang tagsa-tagsa. Okay? So, verse number 16, the Bible says, "Then the king commanded, and they brought," kita nyo? Alright, verse number 16, "And the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God whom thou servest continually, he will deliver thee." Verse number 17, dungan ka mapalihog. Then the king went to his palace and passed the night fasting. Neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. Verse number 19.
And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. And the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions? My God hath sent his angel and hath shut the lions' mouths, that they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Let us pray. Loving God and Heavenly Father, thank you, Ginoong Diyos, sa katutom, kagkaayo mo sa amon nga mga kabuhi. Kagbisan pa, Lord God, sa sining dako nga opportunity nga makapadayon kami, Ginoong Diyos, sa pag-alagad sa imo. Kita mo, O Diyos, ang amon nga mga kakulangan, ang amon, Ginoong Diyos, nga mga kapaslawan, mga bagay, O Diyos, nga try namon, Ginoong Diyos, ginatago, apang, Lord God, hindi na maitago sa imo. Palihog, Lord God, diin man nga part sa amon nga pagkabuhiway ka, O Diyos, nalipay, ang pangamuyo namon, Lord God, kag pagpangabay sa imo, nga tinluan mo kami, patawara kami, O Ginoo, kag Lord God, angko namon, Ginoo, ang pagpakamaayo, gikan sa pagpamati isang imo nga mga pulong. Please, Lord, tagay kami sang mapinaubuson nga panghuna-huna ang tagipusoon, nga mabaton namon, Lord God, ang mga pagtudlo, gikan sa pagwalis ng iyong mga pulong. Kag bisan pa, Lord God, sa siningat inion, we are asking, Ginoo, nga updi kami sining nga hapon, kagang tagsa-tagsa sa amon, Ginoong Diyos, ma-sense ang imo, Lord God, nga presensya, samtang, Lord God, nagapanimbahon kami. Gamita pa, Lord, ang imo nga manugwali, ang imo nga mensahe sa pagtudlo, Ginoong Diyos, sa amon, sa mga bagay, Ginoo, nga makabulig, nga ang amon, Lord God, pagpangalagad, ang amon, Lord, nga pagpanindugan, is maipadayon, Ginoo, sa grasya kag kaluoy mo. Please, Lord, save the unsaved this afternoon and strengthen your people, Ginoo. Salig namon sa imong tanan, bisan pang imo alagad, amon pastor, sa nagapadayon, O Diyos, nga pagwalis ang imong mga pulong, and even, Lord God, ang ilang safety sa tinion, O Diyos, nga magbalik diri sila. Salamat gid sa tanan, batuna palihog, Lord God, ang amon nga pagdayaw, pagpasalamat sa imo sa ngalan ni Jesus Christ, nga amon Ginoo kag manluluwas. Amen. Okay? So you may now be seated, madamo gid nga salamat. So diri makita naton sa aton nga ginbasa is ang kabuhi sang isa ka alagad sang Dios. Kabuhi ni Daniel nga syempre siya ang gingamit sang Ginoo para isulat ang ining libro. Kag kabalo kita nga si Daniel was a great prophet of God. Kag ang iya nga istorya nag-umpisa ini sang isa kapamatanon pa lang siya. Nga gindala sila, nabihag sila going to Babylon, sang nabihag ang katawhan sang Ginoo, kag dito nangin ulipon sila sa isa ka lugar nga hindi ila. And we need to understand nga nag-abot ang tinion, nga si Daniel nagdako na, gin-training sila, under sa pag-training sang mga Babylonian people, to the point nga ang ilang paggawi, ang ilang pangalan, ang ilang pagtuo, kagang halos bugos nila nga pagkatawo, gintry nga i-shape sang kalibutan nga ginapahamtangan nila. We need to understand nga sa sininga account, sa chapter 6, makita naton diri amo na ni ang account nga kung sa din si Daniel is gintagbong siya sa yungib sang leon. Ginhulog si Daniel sa sinang yungib. Kabalo kamo kung naton tun-an ang Biblia, usually sa Roman government or even sa mga empire, makita naton nga halos kalabanan dira sa ila, may den of lions gidna. Nga ginagamit nila nga pangsilot sa bisan sinuman nga magiging kontra sa mga pagsulundan sang ilang nga gobyerno. Amo na sa New Testament, makita naton according sa history, madamo sang mga Kristohanon ang ginpakaon sa leon. During sa panahon ni Emperor Nero, nga makita naton dira nga amo nang ginagamit nga mangin silot sa mga ginatulok nila nga nagasupak sa kasuguan nila. And here comes Daniel, nga amo ni ang nanginsilot, bangod gintulok siya sang mga katawhan diri nga nanginsuwail sa ilang nga pagsulundan. And we need to understand nga ang lions den may lion.
dapat maintindihan nato na nga sa sulod sang lions den, may leon na dira. Kag hindi na naton pwede matawag nga lions den kung wala sang leon. Pwede nga may leon, pero wala den. Kabalo kamo ang den, it is a pit for wild animals. Bali buho na siya, or isa ka lugar nga dira ginabutang ang mga wild nga mga kasapatan. And specifically, ang mga leon. Kagang inang lions den, mga kauturan, nag-serve ina nga territory sang sina nga mga leon. Wala dira sila ginbutang para nga magiging makaluluoy, kundi ginbutang dira ang mga leon para nga mangin dominante sila. Nga ang bisan anuman nga bagay o kung anuman o sino man nga persona nga ibutang dira, kabalo kamo, hindi gid ya mapuslan, kundi gusabo na sang leon to the point nga mapatay ang ina nga bagay or ang ina nga persona or ang ina nga sapat. Subot sing ganun ang lions den, nangin territory ini sang mga leon. But kung tunan naton ang chapter 6, kabalo kamo, nangin iba ang istorya. The lions den became a den of Daniel. Nangin si Daniel ang nangin tag-iya sang den. Hindi nangin dominante ang mga leon, hindi nangin aggressive ang mga leon, hindi nangin madinalagon ang leon sa kay Daniel. And we need to understand, it was a lion's den, but it turned out to be Daniel's. Ang lion's den, nga ginapugaran sang mga mabangis nga mga leon, nangin pugad ni Daniel. Kayang siling diri sang Biblia, ginhulog si Daniel, pero ang mga leon nagbuot. Ang mga leon wala nagsapak sa iya. Ang mga leon nangin kontrolado niya, nga daw hindi na mga leon, kundi ang nagpangibabaw dito, ang personalidad ni Daniel, nga nangin, nangin tag-iya na, sang ginatawag nga lions den. So makita natin diri ang dako nga turning point from den of lions to den of Daniels. And amo lang pagatunan natin sa sininga hapon about the den of Daniels. Ang lungga ni Daniel, ang lungga ni Makoy, ang lungga ni Tinoy. So magsiling kita nga ikaw ang gapanag-iya sang isa ka lungga, ikaw dira ang master, ikaw dira ang leader, ikaw dira ang naga-take control sang sina nga lugar. So we need to understand nga hindi inahapos sa sitwasyon ni Daniel. Kag bisan sino man sa aton, madamo gani nga mga panday nga nagasulod diri sa aton nga compound. Kay Cookie pa lang hadlok na. Kay Kamal pa lang nahadlok na. Kay Cosmo hadlok sila. But sing ganon, hindi basta-basta nga ginatubang diri mga leon. It was not numbered, but bisan isa lang ka leon. Kabahan ka na sina. Hadlukan ka na sina nga magsulod, knowing nga may leon dira. And kung natuntunan ang Biblia, ang Bible nagahambal, kaangay ni Satan, hambal sang Biblia, as a roaring lion. But sing ganun, picture iniya sang lugar sang demonyo. Picture ini sang demonyo nga pwede nga mag-control, magguba, maghalit sa kabuhi sang isa ka, tumuluo sang Diyos. But we need to understand, ang natabo diri sa chapter 6, it was one of a kind. Lain ato ya sa kinaandan nga makita once nga may somebody nga itagbong sa den of lions. Ang siling diri sang Biblia, si Daniel buhi. Ginistorya diri sang sang hari, ginkumusta niya si Daniel kung ang Dios bala nga imo ginaalagad sang may mapinadayanon nga mapinadayunon nga pag-alagad, ginluwas ka bala? Ang siling ni Daniel, mahal nga hari, ginluwas ako sang Dios nga ginaalagad ko. But sing ganon, ang lions den, nangin den of Daniel because of God sa kabuhi niya. Amo na nga sa sining kalibutan, anuman nga sitwasyon, anuman nga lugar, basta kabalo kita, ara ang presensya sang aton nga Ginoo, matipigan kita. Makita naton dira ang pagpabor sang Dios sa aton nga mga kabuhi. So diri, pipila ka mga bagay nga nahanungod sa den of Daniels,
nga makita naton ano ang mga kaundan sini, ano ang mga detalye dire, ano ang mga bagay nga pwede itudlo sang Ginoo sa aton. Just three things this afternoon and then we will be done. Una dire, accusation from the lost. Accusation from the lost was abolished. Ang mga akusasyon sang mga di luwas kay Daniel was abolished. Kabalo kamo si Daniel, isa siya katumuluo sang Dios that it so happened nga nangin politician siya. Bangod gin-appoint siya nga mangin isa sa mga presidente, kay ti may 3 ka presidents ang ilang nga ginharian. And ang hambal diri sang Biblia, sa 3 ka leader nga gin-appoint, si Daniel ang leader nila. But siguro may 3 ka mga leaders nga gin-appoint ang hari, pero si Daniel ang ginpili nga manginuna sa 3 ka mga leaders. Kabalo kamo nag-abot ang grabe nga kahisa sa ila. Nga ginakusaran nila si Daniel sa mga nagkalain-lain nga mga bagay, but ang manami diri sa kabuhi ni Daniel, ang hambal sang Biblia, sa verse number 4, and the presidents and the princess sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom. Nagpangita sila sang pwede iakusar, sang pwede nila makita nga sala sa kay Daniel, but the Bible says, but they could not find none occasion nor fault for as much as he was what? Faithful. Ang katutom ni Daniel amo to ang nagtipig sa iya nga wala may makita ang tawo nga pwede i-accuse sa kay Daniel. Kay kabalo kamo, ang pagiging matutom ni Daniel, it was his attitude before pa siya gindala sa Babylon. Before pa naglain-lain nga mga hari, nagbulos-bulos sa paglid sa ila, it was the attitude of Daniel to be faithful. Amo na to yung batasan niya, nga gintudlo sa iya sang iya nga mga ginikanan. That's the reason why hambal dira sang Biblia sa chapter 1 verse number 8, Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat. So buti nga makita naton dira ang pagpanindugan, ang katutom sa kay Daniel, hambal dira sang Biblia, neither was there any error or fault found in him. But sing ganon, sa sulod sang ginharian, madamo ang nagahingabot sa kay Daniel. Mga kapariho niya pa, nga ara man sa posisyon, nga ginkahisaan siya, kag gusto siya nga i-put down, bangod interesado sila sa posisyon ni Daniel. Just imagine, ara si Daniel sa pagan country. Isa siya ka alagad sang Diyos, isa siya ka Hudyo, and then ginapalibutan sang mga pagan people. Kagang ining mga pagan people nga ni, mga tao nga puno sang kahisa. Mga tao nga ginabinantayan nila si Daniel, ang ilang nga ginapangita kung ano ang mahimo nga sala. Pero ang hambal diri sang Biblia, bangod sa katutom ni Daniel, wala sang may makita nga sala sa iya, kaga ang natabo diri mga kaabyanan, ginpato-patuan na lang nila sang iban nga bagay. So, diri hambal sang Biblia sa verse number 5, then said these men, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. But sing ganon ang ila diri nga accusation, kabalo kamo, nagpertain na sa pagtuo ni Daniel. Kay ti nangin honest politician man siya. Wala man siya nagpangurakot. Wala man siya nagaligoy sa trabaho. Wala man niya pwede nga iakusar sa iya pertaining sa trabaho niya. Bangod ginahimo niya ang pinakamaayo kung hatagan siya sang obligasyon. So ang ginhimo dire, atakehon ang pagtuon ni Daniel. And this is exactly nga nagakatabo sa madamo nga mga Kristohanon. Nga nagatry nga maghimo sang tama, pero bangod we are living in an unbelieving world, ang nagakatabo mga kauturan, we are being accused of those things pertaining to our faith. Kay ti, gatalupangod ka sa Diyos, ginahimo mo ang tama, hisa sila sa imo, ang ginahimo nila, atakiho na lang ang pagtuo mo. Amo na diri sa natabo diri nga nangin madinalagon si Daniel, bangod ang mga accusation sa iya, hindi man tama.
Kay ti budlay akon ako saran kay isang tuod eh. Amo na yung matindi kag dapat naton atubangon. Amo lang hambal bala nga, do not be afraid of criticism when you are wrong or when you are right. Hindi kay mahadlok sa mga kritisismo kung tama ka. But be mindful when you are wrong. Kung i-criticize kita. So, diri makita naton may mga accusation diri that we need to understand. Ang isa diri ka bagay nga dapat naton makita nga ginapakita nila nga sala si Daniel kabalo kamo kun ano about sa persona nga ginasandigan niya. So that whom we are depending on is wrong. But yung ginatry diri nga ipilit sang sining mga pagan people that the Lord or the God whom we are depending on is wrong. Bali ginapush diri sa mga tao diri nga ang Ginoo ni Daniel was not right. Kag makita naton diri sa pangduwa-duwa man even sang hari. That's the reason ay pinamangkot niya, Daniel, ang ginaalagad mo bala o ginaalagaran mo nga Dios, ginluwas ka bala? Kay nga man may ara gid nga pintok sa tagipusoon man niya, kay syempre unbeliever ni. Nga tuod bala ang Dios ni Daniel. So, we need to understand nga may mga false accusation, may mga accusation sa aton nga ginatuuhan, gina-question ang Dios nga may ara kita. But we need to understand nga ina nga mga bagay pamaagi na sang Dios nga gamiton niya na para nga mamold kita. Kay kabalo kamang siling diri sang Biblia sa kay Daniel, verse number 3, then this Daniel was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. But siya ang excellent character ni Daniel, amo to ang nagbutang sa iya sa posisyon. Hindi to yang nga bangod nga nagpasip-sip siya sa hari. Kabalo ka mo, may mga times nga, ako saran ka sang sinang nga bagay. Kay kumo, sip-sip ka kay pastor. Kay kumo, sip-sip ka sa leader mo. Kay kumo, sip-sip ka sa amo nga politiko. Kabalo ka mo, pwede na matabo. But we need to understand nga dapat, kung mangin-ara man kita sa posisyon, it is because of the excellent spirit nga may ara kita. Kaya ang excellent spirit diri, it pertains sa character, sa attitude, nga pwede gid magamit sa buluaton sang Ginoo. Amo lang nakita diri kay Daniel nangin rason sang hari, kung nga agin butang siya sa posisyon. Wala si Daniel nagtindog kag nagsiling, dapat ako dira. Kundi ginhulat niya nga mangin siya ang ara sa posisyon. But it so happened nga nangin kapid sang sining mga di tumuluo ang kahisa. That's the reason why ang pinakamahimo, ako saran nila si Daniel. So, di pagabot sa verse number 22, hambal diri sang Biblia, si Daniel inosente. Nakita sa iya ang pagiging inosente, kag makita natin rin sa verse number 24, and the king commanded that they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, their wives, and the lion had what? Mastery of them, and break all their bones in pieces, or ever they came at the bottom of the den. But nga ang ining mga nag-akusar kay Daniel, sila pa ang nadisgrasya. Ang siling diri sang Biblia, gintipon, ginpatawag sila sang hari, and then nadalahig pa ang ilang mga pamilya. Nadalahig pa ang ilang mga pinalangga sa kabuhi, bangod sa hindi tama nilang batasan towards sa alagad sang Dios. Wala sila kabalong ang ilang gin-accuse, propeta sang Dios. Wala sila kabalo ang ilang gin-accuse, nagatalupangod sa Ginoo. Kag kabalo ka mo, ginatry diri nila nga ipakita that what we are doing is wrong. Not only that whom we are depending on is wrong, but ikadua diri, that what we are doing is wrong. Kabalo ka mo, gin-atake nila diri, bisan pa ang pagpangamuyo ni Daniel. Nga ginapakita nila nga sala ka kung magpangamuyo ka.
Anong ginhimo nila? Nagpasad sila sang kasulatan nga magabawal sa bisan sinuman nga magpanawag sa Dios maliban na lang sa emperador. Sa sulod sang 30 kaadlaw. Just imagine that. 30 kaadlaw nga ibawal ang pagpangamuyo. Ang pamangkot sala bala na nga himuon sang mga tumuluo. And I do believe hindi. But they are accusing nga hindi na dapat padayunon. Because ang target nila was to accuse Daniel concerning the law of his God. But sing ganun kay ginsugo sang Dios ang pagpangamuyo, bawalan ta. Kay ginsugo sang Dios ang pagtalupangod pagsimba sa iya, ang tinutuyo diri sang mga pagan people, bawalan na lang. Kabalo kamo, magaabot ang tinion sa kabuhi naton bilang Kristiyano, nga anuman nga ginahimo naton para sa Dios will be accused as wrong. Ang pamangkot, willing ka ba lang nga ipadayo na? Bisan pa nga may magsiling, ang aton nga gobyerno may magsiling, bawal ang magsimba, bawal ang soul winning, sa sulod sang eskwelahan. Ikaw nga Kristiyano nga estudyante, willing ka ba lang nga magpadayon sa pag-share sang ebanghelyo? Once yang ginapahimo sang Dios sa imo, ideklarar nga bawal na sa lugar nga ara ka. Ang pamangkot, mapadayon ka pa bala? Kaya kung naton lang tawon, accusation man lang ni tanan eh. Nga ginatry lang nila nga bawalan ang alagad sang Ginoo. So we need to understand that godly living can attract opposition. Ang Diyos nun nga pagkabuhi, pwede nga maka-attract sang oposisyon sa imo. Hindi ka magsiling kay nagatindog ka sa tama, nagakabuhi ka nga Diyos nun, magiging okay na ang tanan nga tao sa imo. Kabalo ka maabyan, nagsala ka. And not everyone will be happy with your faithfulness. When you strive to be faithful, not everybody will be happy. Because somebody out there waiting for your downfall. May mga tao dira sagwa nga nagahulat lang kung saan ka mabagsak. Kung saan ka magiging unfaithful. Kung saan ka makahimo sang gamay nga sipyat sa ginahambal naton nga pagsunod sa Dios. Amo na nga may rason kita nga magtinguha bangod ang mga accusers ara lang sa palibot. And the Bible says, Satan is the accuser of the brethren. Amo na ang trabaho sang demonyo. Ako saran ang mga kauturan kag pagwaon nga sala ang ginahimo para sa Dios. So, kabalo kamo, the accusation from the lost was abolished because it was the den of Daniel. Kung napatay si Daniel sa yungib sang leon, wala na ni na-reveal nga mga bagay. But bangod nga nabuhi si Daniel, na magnify dire nga ang mga accusation kay Daniel, it was not true. Hindi na yung mga matuod ng mga bagay. So you can accuse all you want, as long as nga hindi na yung tuod, bilang Kristiyano, why kita dapat ikahadlok? Wala kita dapat ipangamba. Kaya nga aman, kung ginahimo mo man lang ang tama, mas kabahan kita kung ang kabuhi naton is unfaithful na. Okay? So, it was the excellent spirit of Daniel, excellent character of Daniel ang nagbutang sa iya sa posisyon. And then, ginbawal ang pagpangamuyo sa verse number 10. Hambal diri, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house and his windows being opened in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did a 4th time. But singer, ang pagpangamuyo nga gintry nga ibawal sa iya, dugay niya na ginahimo. He did it a 4th time. Naging kaugalian niya na. And then hambal diri, 3 times a day. Lantawan nyo. Sa verse number 11, then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Just imagine that. Si Daniel ato na sa balay niya, pero ginsunod pa siya
Kay nga aman, kabalo sila nga sa amo ni nga oras, mga muyo gid si Daniel. Kabalo sila nga amo na nga adlaw, masimba gid si Daniel. Amo na nga hindi ka makibot nga kung Domingo may magbalabag sa imo. Kay nga aman tandaan na nila ang adlaw nga ginahimo mo ang bagay nga gusto sang Dios para sa imo. Ang ining mga accusers nga ni, bantay sarado si Daniel. Just imagine that, sang una pa gali may mga marites. Sang una pa ni Galiaga exist. Sang una pa niya may mga CCTV na. May mga CCTVs na nga nagkabantay sang kabuhi bisan pa sang mga tumuluo. So, dirim, gin-accuse nila si Daniel, kag kabalo kamo ang ila diri nga pagpalapit sa hari, ang ila diri nga accusation is grabe pa kadetalyado. Ginsugid nila sa hari nga si Daniel nag-pray 3 times a day. Imagine nyo na nga kakugi nila sa pagbantay. Nga bisan pa ang number of prayers ni Daniel, gin-mention nila. Binantayan nila, it may be nga kung magmahaw si Daniel, manyaga, manyapon, kita nila nga nag-pray 3 times a day. So maliban na sa kaon, gapreya si Daniel, nangin ugali niya nga mangin mapinangamuyuon. Okay? So, kabay paano nga makuha nato ng inang bagay. Okay? So, ikadua dire, not only accusation from the lost was abolished, it was abolished. Ikadua dire, advancement from the law was attained. Advancement from the law was attained. Ang siling diri sang Biblia, sa verse number 7, all the presidents of the kingdom, the governors and the princes, and the counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Now the king established the decree and signed the writing that it be not changed according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. So, dirim, nagtinipon-tipon na ang tanan nga mga opisyalis, nagduso sila sang isa ka kasuguan nga magabawal na sa mga ginahimo ni Daniel. So makita naton dirim, nga wala na guba, wala na alter ang kasuguan. Kaya nga aman, si Daniel na tagbunggid siya sa yung ibsang leon. Makita naton diri nga wala na lubag ang kasuguan. Bangod sang una, ang Medo-Persian government, very rigid na sila pag-abot sa kasuguan. Nga ginagamit ini sang mga lower official, bisan pa nga itrap ang ila kaugalingon nga hari. Amo na diri si King Darius, bangod nga na pirmahan niya na, and then may accusation nga natabo, since nga damo ang nagtistigo, wala may mahimo si King Darius, bisan siya pa ang hari. Amo na nga natagbonggid si Daniel sa yung ibsang leon. Bisan pa ang hari, hambal sang Biblia, nagakasubo gid siya. Bangod palangga niya si Daniel, ang pabor sang hari, ara kay Daniel. Pero bugat-bugat tuod niya himuon, still ginpatuman sang hari. Bangod hindi pwedeng mabali ang kasuguan nila. Kasuguan ina sang tawo. Na-imagine nyo, nga ang kasuguan gani isang tao sa sininga panahon, it was binding, hindi dali-dali nga maliwat. But kabalo kamo, it was not altered, but it was used for Daniel's advancement. Wala tuod na balabagan ang pagbutang saya sa yung ibsang leon, pero gingamit adto sang Dios para nga mag-advance si Daniel. Gingamit ang pagtagbong sa iya para nga ipakita sang Dios that Daniel can survive. Bisan pa nga ang kasuguan sang tawo, naghambal na nga amo sini. We need to understand that human laws may be fixed, but God's power is always greater. Pwede nga ma-fix na ang kasuguan sang tawo, amo nang hambal sang teacher mo.
Pero ang gahom sang Dios mas dako dira. Pwede nga bawalan ka sa ginahimo mo nga pagpanindugan sa inyo nga eskwelahan. Pwede nga hambalon ka, kinahanglanon mo nga magsaot. You need to understand nga ang kasuguan sang tawo is never above the law of God. Amo na nga hindi kay dapat magpasupil sa kasuguan lang sang tawo. Kundi ang kasuguan sang Dios, amo na yang matuod nga wala nagabag-o. Kay kung ako gani maglantaw, bisan pa gani ginhambal diri that the law of Medes and Persians will never be altered. Kung aton basahon sa verse number 26, nabag-uman. Ginpaburan man gani sila. Or si Daniel, although nga hambal diri, hindi ni ma-altered, hindi ni maliwat, hindi mabago, it is irrevocable. But kung basahon naton ang verse 26, hambal diri sang hari, I make a decree that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel, for He is the living God. But siguro nabago gani eh. But ang point naton diri, that this law was used to advance Daniel. Ang kasuguan gali sang tawo sa sining kalibutan can be used for your advancement. Ining sugo ni teacher mo, magsaot ka, pero magpanindugan ka, advancement na nga ipakita mo ang panindugan mo. Ining hambal ka nga hindi kasi na maghimo, bangod bawal na sa pagtuo naton, but still gintindugan mo, bisan bawal sa kasuguan sang tawo, advancement na. Bagay ina nga magpa-improve sa aton nga panindugan bilang Kristiyano. So amo na nga hindi kaya magkahadlok because you can survive. Makita naton diri that Daniel survived, he succeeded, and he was satisfied. Kaya gin-promote pa gani si Daniel bangod sa grabe niya nga pagpanindugan. Now, diri makita naton that God has always the final say. Bisan sino pa ang magpirma. Bisan damo-damo pa nga mga politiko diri gani ang nag-back up sa kasulatan. Pero ang Diyos ang may katapusan nga hambal. Bisan ano pa na or hari pa nang naghambal, but still Ginoo naton ang nagpangibabaw. And God is able to bring victory without changing our circumstances. Ang pagtagbong kay Daniel, wala nagbago. Bisan palangga siya sang hari, pabor ang hari sa iya, still gintagbong siya. But ang Diyos naghatag sang kadalagaan nga wala niya ginbaylo ang sirkumstansya sa kabuhi ni Daniel. Pwede nga ang problema mo subong, hindi kuwaon sang Diyos, pero hatagan kanya sang kadalagaan despite nga may problema ka. May mga ginaatubang ka nga mabudlay sa kabuhi mo, nga para sa imo daw hindi mo ni manamian, but still, ang Diyos makahatag sang kadalagaan sa sinanga sitwasyon sang kabuhi mo. May mga tinion nga ang aton nga circumstances sa kabuhi will not be changed by God. Halimbawa, may mga tumuluo nga nagakalamatay lang sa balatian. But still, ang Diyos nagahatag sang kadalagaan sa ila, bangod nakita gyapon ang ila nga pagpanindugan. Why naging give up ang pagtuo? So it doesn't matter kung ano ang circumstances naton, bangod ang Diyos able nga magbulig sa aton, nga mag-advance, despite sang kabudlayan nga ina. Kay Daniel nga panahon, budlay eh. Maayo pa to kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Kay tatlo pa to sila ya. Kay Daniel, siya na lang isa. Siya lang diri ang nagpanindugan. So, what I mean to say nga, ang Diyos able nga mag-advance, bisan pa ang ining kasuguan, ang pag-pressure sang kalibutan, ara. Ari kita tuod sa sining unbelieving world, but still God is able to improve His people. Amo na nga hindi kita magsilinga, amo na lang kita ni pirmi, amo na lang ning sitwasyon naton pirmi, amo na lang ning pagpangalagad nga mahimo naton, we can do better for God. Pwede pa naton maabot ang madamo pa nga mga bagay para sa Diyos. All we need to do is to accept the challenge, bisan mabudlay, bisan may mga pressure,
kay amo nang magbulig sa aton nga mas magtimbuok pa. Kay kung hapos-hapos na ang sitwasyon, lantawan nyo, madamo nga mga tumuluo ang hindi mapuslan sang Dios, bangod na race sa patawhay-tawhay lang. Ining wala bala willingness nga tubangon ang kabudlayan, wala sang willingness nga ma-pressure, gusto niya tawhay-tawhay lang pirmi nga kabuhi. Lantawan nyo, hindi na siya dali-dali magamit sang Diyos. Gamay lang nga kabudlayan, mariniklamo na. Gamay lang nga kabudlayan para sa iya, dako-dako na. Kaya nga aman, wala siya nahanas nga mag-atubang sang pressure sa kabuhi niya. Amo na nga hindi naton pirmi lang isalig sa tawo ang aton nga mga alatubangon. Kaya may mga ara nga kung madula na nga persona, kaluluoy siya. So, diri makita naton, advancement from the law, human law, what I mean, was attained because it was the den of Daniel. Na-achieve ang advancement because it was Daniel's den. Hindi ito iya kaliyon na. Bangod ang presensya ni Daniel, amo ang nagpangibabaw sa sadto nga lugar. So, makita naton diri, accusation from the lost was abolished, advancement from the law was attained, and then katapusan diri, adoration to the Lord was accomplished. Ang pagdayaw sa Dios, kabalo kamo, nahimo, bangod, si Daniel nangin madinalagon sa pagtilaw sa iyang kabuhi. Now, look at verse number 25. Ambal diri, then King Darius wrote unto all the people, nations and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God, and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. And he delivered and rescueth, and he worketh signs and wonders in heaven and in earth, who hath delivered Daniel from the power of the lions. So this Daniel prospered and reigned in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. So makita natin din nga bisan pa ang mga di tumuluo, kabalo ka mo nakakilala sa Diyos. Lantawan nyo, sa verse number 25, ang declaration ni King Darius was throughout the world. All over the world. Nahuman diri ang ginatawag naton nga world mission. Nga paglabot sang mensahe sang Dios sa bugos nga kalibutan. Nga may Ginoo gali nga dapat kurugan sang tawo, dapat kahadlukan sang tawo, kagang ina nga kasuguan, nakahatag na pagdayaw sa Dios. Kay kabalo kamo, si Daniel, kung wala siya nakasurvive sa yungib sang leon, padayon nga ang kilalahon for almost 30 days nga dapat yauban, dapat pangamuyuan, wala iban kundi si King Darius. But si King Darius mismo nagaako that it was the Lord of Daniel nga dapat magbaton sang kadayawan. Amo na nga pinakadako nga accomplishment ni Daniel, it was not the position that he had, it was not the possession nga naangkon niya, but it was the proclamation of the God whom he believed. Amo na ang nakahatag pagdayaw sa aton nga Ginoo. So, our trials can become a testimony to others. Ang ining kabudlayan nga ginatubang mo sa pagpanindugan sa Ginoo, that will be a testimony before others. Nga bisan pa ang ining unbelieving person, nakakilala nga may Diyos. Natalupangdan niya kung sino ang Ginoo ni Daniel. So, diri makita naton that when God intervenes in our situation, even the unbelieving world could notice it. But yung kung magtrabaho ang Diyos sa kabuhi isang isa ka tumuluo, bisan pa ang mga di tumuluo makita na. Amo na diri si King Darius, ginproklamar niya nga sa bugos nga kalibutan, kutob ka maabutan sang ginharian ni King Darius, the name of the Lord be glorified.
And bilang mga tumuluo, our best or our most satisfaction is when God receives the adoration. We are most satisfied when God is what? Glorified. And kabalo ka mo, magiging sayang ang tanan nga ginahimo naton kung ang Diyos hindi man lang madayaw. Ining grabe nga pagsakripisyo mo, grabe nga paghatag mo, when God is not glorified, that is in vain. Kung hindi man lang mabaton sang Diyos ang kahimayaan sa tanan nga ginahimo naton para sa iya. Kung ang Diyos hindi makilala, hindi mapadunggan sa mga bagay nga ginahimo naton, bisan pagahilibion ka, bisan pagakasakitan ka, magiging sayang na tanan kung hindi ang Diyos ang nagakapadunggan. Amo na sa kabuhi diri ni Daniel, it was the Lord. Usually, kung ikaw ang nakasurvive sa grabe nga trahedya, ikaw dahil ang bida. Notice ninyo, ako nagdive, ako naglumpat, ako nagsalom, pagbutwa, buhi gapon. Kabalo ka mo, humanly speaking, kung ikaw sa side ni Daniel, guro may sugid ka to, ginkarate ko ang leon. Sinipa ko ang leon. Nasumbagan ko ang leon. Di ba la human consideration? Usually matinikal ning tao. Matinikal ning tao eh. Tikal gani nga. Sa gagmay pa lang ang mga bagay, isugid-sugid na dayon. Nakakita lang 5 kapiso sa gwa, ipanugid-sugid na dayon. Makaobra lang gani gamay, ako na da. Kami na da. Grupo na mo na. Amo na, human consideration, amo na ang tao. But diri, despite sang tanan nga na-accomplish sa kabuhi ni Daniel, Diyos ang nakilala. Na-satisfied si Daniel because ang iya nga Diyos na-glorified sa iya nga kabuhi. So this is the ultimate goal of human life. To glorify the Lord. Anong siling isang Biblia? Bisan magkaon o kung mag-inom, do it what? For the glory of God. So sa case din ni Daniel, nalampuwasan niya ang den of lions, ang mga leon dito nga mga mabangis, but ang Diyos ang nadayaw sa kabuhi niya. And kung atong tunan ang ending sang kabuhi ni Daniel, nangin madinalagon siya, bisan pa nga may nagbulos naman nga bag-o nga hari. Still, consistent siya sa iya nga pagpanindugan. Consistent siya sa iya nga excellent spirit nga amo nang nagbutang sa iya sa sina nga posisyon. No wonder why hambal sang Biblia sa verse number 28, so this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. Nagbulos man ang bag-o nga hari, but still si Daniel nagapadayon sa ginahimo niya para sa Ginoo. Bali, ang nangin ultimate goal niya is to give adoration to God. It was really the greatest accomplishment of a child of God nga ang Diyos gakalipay na sa kabuhi niya. So gakalipay ang Diyos sa kabuhi sang tumuluo. Amo na nga sa aton tinguhaan naton that by the grace of God, ang Diyos yang madayaw. Ano man kadamo sang pwede mo mahimo. Ano man kadamo sang talento nga may ara kita. Ano man nga accomplishment, ano man ang maabutan naton sa aton nga pag-alagad sa Diyos, it should be God alone should receive the glory, the honor, the praise because He deserved this. Deserves ang Diyos ang pagdayaw. Amo na, no, amo na ang goal naton, maibitar gid yang padayaw-dayaw. Kaya mo na kung kisay, kung talentado ka, talentado, damo sang pwede mahimo para sa Ginoo. Kung kisang Diyos hindi na madayaw eh. Kung kisa gakalipdan na ang kapasidad sang Diyos sa kabuhi naton because of our so-called ability. Sometimes, our so-called ability limits God's ability. Ang iya nga kapasidad sa kabuhi naton nga pwede niya mahimo, gakalimitahan na because we have that so-called abilities. So, although there's nothing wrong with that, but ang pinakapunto dire, give God the glory. Kay ang Diyos ang nagtugot sang tanan nga bagay. Sang tanan nga abilidad nga may ara kita. Kung makahatag ka man,
sang anuman para sa buluhaton sang Dios. Bangod ang Dios nag-enable lang sa imo. Kung mahimo man naton ang anuman nga buluhaton diri, it is because God has equipped us and enlightened us. Tinudluan lang kita sang Dios, gin-equip lang kita sang Ginoo. Amo na no nga dapat madayaw siya sa aton nga kabuhi. It was Daniel's den, but glory belongs to God. Si Daniel nangin madinalagon sa yungib sang leon, pero ang pagdayaw dapat iyan ay sang Diyos. So I don't know kung pila na katrahedya ang nalampuasan mo. Pila na ka mga kabudlayan sa kabuhi ang imo nga ginagyan kag nalampuasan mo. But still, Diyos dapat ang madayaw. Amo na, every time mag-testimony, halong ta. Basig gasugid na lang kita sang kaugalingon naton para nga magpadayaw kita. Nga amo ako ni, sang una palahubogid ko ya. Sang una, tumba ko na ang pila na, kung isa may mga amo na lugar nga, ipakita mo da kung paano ka naging bago sang Diyos, gin-highlight mo pa ang bisyo mo sang una. And then gamay na lang ang tinion, or gamay na lang ang detalye nga madayaw ang Diyos sa kabuhi mo. So, there's nothing wrong nga mag-testimony kita. But be careful kung sinong nagabaton sang himaya. Be careful kung sinong nagakahatagan sang pagpadungog. Okay? Kay magsiling kita nga testimony, we are trying to testify the goodness of God. The accomplishment of God in your life. So, amo lang testimony. Hindi nga, kung wala ko da. Kung hindi ako na. So, kilatan kasi na, udtong adlaw. Kay hindi amo na ang gusto sang Dios nga kabuhi para sa aton. Okay? So, the den of Daniels, accusation from the lost was abolished, advancement from the law was attained, and then adoration to the Lord was accomplished because it was Daniel's den. Kung iya lang tuya sang leon, iya tuya sang demonyo yang lugar, kag siya taong magdumala, wala ni tanan. Hindi madayaw ang Diyos, hindi ma-justify ang mga kaanakan sang Ginoo, kag kabalo ka mo, hindi mangin madinalagon ang pagpanindugan sang tumuluo, kung mangin mapinadayunon lang nga magdumala ang kaaway. So amo na no nga ginpakita sang Dios nga bisan damo-damo pa na nga mga leon, ano man na kabugat sang sitwasyon, you can survive. Kung padayon ka nga magtuo sa iya. Kay kita sang Dios nga si Daniel ato didto sa den of lions, bangod nagpanindugan siya para sa Dios. So, ang pamangkot, kung kita naabi ang ibutang sa den of lions, able kita gyapon bala nga magpanindugan kag magpakilala nga iya kita sang Ginoo. Kay Daniel, pwede niya man to i-stop ang ginahimo niya. Pwede niya nga i-stop ang prayer life niya. Pwede niya nga i-stop ang pagpangamuyo niya. Stop, kibuloy ba? Pwede niya na himuon nga pauntaton niya ang ina nga mga bagay. Pero bangod nga, willing siya nga mag-risk sang kabuhi niya for the sake of his God and his faith, na prove niya that the den of lions could be a den of Daniel. So mag-pray kita. Diyos namon nga labing gamhanan, kag balaan namon nga amay. Thank you so much, Lord God, sa katutom, kag kaayo mo. Thank you for thy word sa sininga hapon. And bisan pa, Lord God, sang aga, sa mga bagay nga natunan namon from Sunday school, sa tagsa, Lord God, ka department, kag bisan pa, Lord God, panimbaho namon sang aga. We're grateful, Ginoong Diyos, sa mga mensahe nga ginpabalo mo sa amon, ginpahayag mo sa amon. And Ginoo, we believe nga bisan sin-o diri ang magwali. As long as nga pulong ina nimo, kamatuoran dira ang ginalay down. I do believe, Lord God, nga may mga blessings kami nga makuha. May mga bagay ikaw nga gusto ihambal sa amon, ay istorya Ginoong Diyos sa amon. Buligi lang kami, O Diyos, nga magmanuto, magtuon. Kag Lord God, makita namon ang kalipay sa mga prinsipyo, Ginoo, nga ginatry mo nga i-lay down sa amon, Ginoo. Right now, Ginoo, palihog. Sa bisita namon, luwasa siya, taga isang kinaalam ang mag-soul winning sa iya.
And sa sining hapon, abyan nabatian mong mensahe. Why not nga maghimo ka sang tikang? You have to stand up, get out of your seat, and step forward. Palapit ka sa Diyos sa sining nga tinion. Sa mga kauturan, ang altar is available na. Kari ka sa sining nga hapon, istoryahon naton ang Ginoo. Ano ang mga realization naton sa nabatian naton nga mensahe? Ano ang mga bagay nga pwede naton maaplikar sa aton nga mga kabuhi? And i-check naton subong ang aton nga pagpanindugan. Possess bala kita sang faithfulness nga kung i-test na sa den of lions, magiging madinalagon? Ara bala sa aton ang excellent spirit nga pwede kita saligan sang Diyos nga manginara sa sina nga posisyon, sa sina nga obligasyon, sa sina nga privilege nga makaalagad sa iya. Sometimes garalain kita, gusto naton nga saligan sang Diyos, pero ang dapat naton usisaon una, ano ang attitude naton towards sa Ginoo? Ginapossess bala naton ang excellent spirit? Ginapractice bala naton ang faithfulness? Nga mag-abot ang tinion that we will be tested in the den of lions, still mapakita naton kung ano ang tuod naton nga pagtuo. Pwede kita magpatutom-tutom kung wala pa ang den of lions. Pwede kita nga mag-claim that we have that kind of spirit, an excellent spirit, kung wala pa ang mga obligasyon. Pero kung ara ng obligasyon, ma-reveal ang matuod naton nga character. If we are able to accomplish that sa bulig sang Ginoo. Ang pasasini nga hapon, i-pray naton sa Ginoo, Lord, I want to be found faithful. Give me that excellent spirit sa akon nga Kristiyano nga pagkabuhi. Character, attitude nga naga-excel kung ikumpara sa kalibutan. Ang nanghambal sang Biblia, si Daniel, mga kaugdanan niya, the three Hebrew children, they were found 10 times better than those people nga wala nagpanindugan sa Diyos. So let us settle our faithfulness before God before pa mag-abot ang den of lions. Kay masubo, i-test na kita o matubang na kita sa mga pagtilaw sa aton nga pagtuo, and then we are not faithful before God. Ang leon, hindi magpangduwa-duwa nga gusabon kita. Ang mga leon nga to, ginkontrol to isang Ginoo. Bangod kita sang Diyos ang kabuhi ni Daniel, striving to be faithful, trying to do his best to obey his God. How about sa aton? Kung kita ibutang sa lions den, able bala kita nga makuha ang pabor sang Ginoo, that He will shut the lion's mouth and makasurvive kita? It may be sa aton nga pagkabuhi as of now, wala na sang leon nga masumalang sa dalanon. But ang demonyo padayon nga nagapadala sa mga pagtilaw or testingan ang aton nga panindugan sa Diyos. Kung matuod kita nga magtuo sa iya o kung mag-give up na. May mga tinion nga temtaron kita sang demonyo. Kag mapakita dira mag-serve na as testingsman kung ano ang aton nga status before God. Are we really faithful and possessing that kind of spirit? An excellent spirit nga pwede saligan sang Diyos. I-pray natin sa Ginoo nga ma-develop ina nga attitude sa aton. It is not impossible to have that kung mabatian naton ang pulong sang Ginoo. Kag i-absorb naton ini, i-aplikar sa aton nga mga kabuhi. Diyos namon nga labing gamhanan kag balaan namon nga Amay. Thank you, Lord God, sa katutom kag kaayo mo
Sa Lord God nga tinion, yaring mga kaanakan mo, tiklop tuhod nga nagapalapit sa imo, gapakaubos kami o Diyos ang amon nga mga kaugalingon. Kita mo o Diyos ang amon nga sitwasyon as of now, ang mga kahinaan, mga kakulangan, ang level Lord God sang amon nga pagtuo. Ang prayer namon Lord God nga buligi kami, nga magdako ang amon nga ihibalo na hanungod sa imo, magtubo kami sa grasya mo, and Ginoo, ang amon nga mga kabuhi mag-reflect ang kabuhi ni Jesus Christ nga gintuuhan namon. O Ginoong Diyos, palihog buligan mo ang imong mga kaanakan sa mga pagtilaw pa nga pag-atubangon sa pagkabuhi. Nagadepende kami Ginoong Diyos sa imo. Hindi namon Lord God kaya lampuwasan ang anuman nga lions den sa amon nga kabuhi kung wala ikaw o Diyos. Right now Lord, palihog, ikaw ang mag-strengthen sa imong mga katawhan. Tagay kami o Diyos ang kaisog sa pagpanindugan, kabakod o Diyos sa among nga conviction. Nga Lord, ang imong mga prinsipyo tinguhaon namon Ginoo nga ikabuhi sa grasya mo Ginoo kagkaluoy. Right now Lord, gina-entrust namon sa imo ang mga saad, ang mga commitments ng imong mga kaanakan. Please Lord God, hindi kami pagtuguti nga maghalin sa sining altar, nga wala sang realization sa amon mga kabuhi. Wala Lord God sang saad nga pagahimuon sa imo. Or else Ginoo, magiging another sort of altar call lang ini, nga wala sang pagbag-o nga makita, mahanabo sa amon nga mga kabuhi. So Lord, please, touch the hearts of your people. Gaayo kami Ginoong Diyos sang revival, gaayo kami Ginoong Diyos sang rejoicing. Kalipay o Diyos, padayon sa amon nga mga tagipusoon as we continually serve you. Sa Lord God nga tinion, ginasalig namon sa imo, ang imo alagad, amon pastor. And we believe, Lord God, nga padayon pa ang iyang pagwali. Lord, sangkapi siya sang ihibalo, and ginumangin blessing siya sa mga kaanakan mo dito. And bisan pa, Lord God, ang pagpalauli sang imo nga mga kaanakan, prayer namon Ginoo nga tipigan mo, kondisyon sa mga salakyan, kondisyon, Lord God, sa mga drivers, kag bisan pa, Lord God, papulia kami, nga dala-dala Ginoong Diyos ang realization, ang revival sa amon Ginoong Diyos nga mga tagipusoon. Kag ready kami Ginoo nga mag-atubang naman sang kalibutan, knowing that you are able to protect us, you're able Ginoo to favor us, as long as Lord God, nagatinguha kami nga magtutom by your grace Ginoo. Salamat gid sa sining nga takna, and Ginoo, ginadayaw ka namon sa amon nga mga kabuhi. Salamat gid o Dios sa katutom mo. Bato na palug Lord God ang amon nga pagpasalamat, amon nga pagdayaw sa imo sa sining nga tinion. In Jesus name. Amen. Alright, no mayong hapon sa tanan, and salamat gid. Dalayawan ang Ginoo.